Reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Merong kanta sa Tagalog. Pinapractice ko ito 2 days. It goes like this. "Puso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka." Huwag na nating tapusin. Baka kayo masira lang ang gabi ninyo. Mga kapatid, mayroon ba kayong karanasan na sa kultura nating mga Pilipino, pag may babae na buntis, ito ay ikinagagalak? Di po ba? Lalong-lalo na pag may asawa. Kung ang dalaga nagbubuntis o nagdadalang tao, pero walang ama, nako, galing sa ina or sa magulang, machine gun ang maaabutan. Tatatatatat, ikaw naman, kasi ganun, ganyan. So lahat ng litania, roll call. Yan, uso pa ba? Meron din tayo, pag tayo
tinugon, meron tayong naranasan kalimitan sa mga anak. Pag inuutusan tayo, kalimitan marinig natin, opo, mamaya po, nakalimutan na po. Ano ang mapapala? Alam nyo na yon, hindi na kailangang i-memorize. Mga kapatid, ngayon, ang Ebanghelyo ngayon, dalawa ang ibahagi ko sa inyo. Yung mga ugali ni Maria. Ugali ni Maria mula sa narinig niya sa anghel at ugali ni Maria na bilang tugon sa panawagan sa anghel, sa announcement, sa annunciation ng pagdadalang tao. Una, si Maria ay nagpaubaya sa salita ng anghel. Huwag kang matakot. Kaya kailangan ay buong galak na pagtanggap ang ibig sabihin ng mga kataga. Tinanggap niya ito ng maluwalhati. Tayo sa maraming beses alam natin na tayo'y bininyagan, subalit ilan sa atin ang tumanggap ng misyon. Karapatan at obligasyon gaya ng mga nakasaad sa batas ng ating simbahan. Ngunit sa kabila ng ating kapusukan at kahinaan, malimit tayo'y nagdadalawang isip, datapwat sa huli, tayo'y aasa din sa biyaya ng Panginoon. Nang tinanggap ni Maria buong puso, buong tiwala. Kung titingnan natin sa buhay natin, totoo, tinanggap natin, nagsisimba tayo, nakinig tayo sa magagandang balita, pero mas mahigit pa ang ating pagdududa sa mensahe. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Pero minsan, back in our mind, sinasabi natin, bibigyan kaya ako? Meron pa rin tayo, mas malakas pa rin yung pagdududa. Hindi buo ang ating pagtitiwala. Halimbawa din po, ilan sa atin ang masugid na nagsasabuhay ng kautusan ng Diyos. Ang unahin si Jesus sa ating buhay at maging sentro ng ating buhay. Minsan, mas mahalaga at iniidlulupa natin yung mga telenovela ngayon. Kung ano pa, mamaya na yung rosary. Dito muna tayo sa 6:30 na, telenovela na. Noon, mayroong yung Marina. Iwan ko ngayon kung ano na. Mayroong Marimar. Ngayon, hindi ko na alam. Ay, nako. Baka sabihin ninyo, si Father naman, napaka-killjoy. Hindi. Minsan nanonood din ako. Pero ito po ang katotohanan ng ating pagsasabuhay ng pananampalataya. Minsan sinasabay natin na minsan nauuna pa sila kaysa Diyos. Na minsan hindi na tayo makapagdasal, pagod na, at sabihin na lang natin, Panginoon, ikaw na ang bahala. Pagod na po ako, matulog na ako. Naalala ko yung isang kwento na may matandang dalaga, no? Sa pinag-exposurean ko na napakakahanga-hanga. Ako ay na-assign sa Bunawan, sa Agusan. Ang amin pong chapel doon ay malayo. Kailangan mo pang maglakad, kailangan mo pang umakyat ng bundok
para makapagpunta sa misa. Kasi itong lugar na ito, ang barangay na ito, yung tinatawag na Bakingking. Ito ang pinakalas na barangay sa Esperanza. Alam niyo po, itong matandang ito, sinasamahan ko, hindi ko kaya, malakas, maglakad. Nakakahiya sa frater, hinahangal. Pero sabi ko, bakit kailangan mo pa, nanay, na magpunta at magsimba? Siguro exempted ka na, 65 ka na eh. Sabi niya, frater, uunahin ko ang Diyos bago ako pupunta sa aking kasi ang tawag doon, bukirin. Dahil pagkatapos nito, ay ito ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kahanga-hanga, inuunan niya ang Diyos bago ang kanyang trabaho. Ngunit minsan, kagaya ni Maria, di natin maintindihan ang ating tugon. Masabi nawa natin, ako'y nagagalak sa iyong kapanangakan, O Jesus, at handa magalaw ng sarili. Handang mag-alay sa sarili. Sana laging simbang gabi para marami ang nagpapahayag ng kagalakan sa pag-aantay sa kapanangatan ng anak ng tao na si Jesus. Ang ikalawang punto ay pagpapaubaya sa wika ni Maria. Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi, wika ng pagpapaubaya sa walang pag-aalinlangan. Minsan, ito ay experience ko. Sa seminary, yung nag-aaral pa ako sa first year, second year theology, minsan marami din akong karanasan sa panghihina, lalong-lalo na pag hindi ako nakapag-aral. Siyempre, no cheating. What is bravery? Malinis ang papel, pangalan ko lang ang nangdoon para lang hindi ma-mark ng absent. Sabi ko, wala nang pag-asa. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa sa Diyos. Sa aking papel, nawalan na ako ng pag-asa. Pero sa Diyos, hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi ng professor minsan, nag-aral ka ba? Hindi po, nakatulog po ako kagabi. Very good, honest ka. Minsan sabi ko, siguro matanggal na ako. Wala talaga, hindi ako nakaabot ng 85. 84.5, hindi man ma-round off sa seminary. Wala na talaga. Sulat lang ako ng tinatawag naming love letter sa aming rektor. Mag-explain bakit ganun ang nakuha mo. Pero sa awa ng Diyos na dadaanan ko ito, na ospital, lahat-lahat na, namatay si Papa, nandito ako sa inyong harapan. Tumugon, nagumagapang, tumatayo, at nakapagtapos, na ordain. At masabi ko, hiwaga. Ang bukasyon ay isang misteryo. Basta may panalig ka lang sa Diyos, magpaubaya ka lang sa Diyos. Ito, hindi ba ito ay isang halimbawa ng pagpapaubaya na may pagtugon sa pagmimisyon, sa panawagan, sa pagpapahayag ni Maria sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating kapurukan. Kung sa atin lang, ang atin lang kalakasan ng ating sandigan, wala tayong magagawa. Tayo ay nakasandal at ito ay papaubaya sa Diyos. Siya lang ang magpapigay ng tunay na lakas. Ito ang ginawa ni Maria. Ngayon,
Ang hamon sa atin, magalak na tumugon tayo at magpaubaya sa papananong paraan, maging tapat sa pananampalataya at maglingkod sa simbahan at magsabuhay ng pag-ibig ng Diyos sa pagbibigay ng sarili sa kapwa. Uso pa ba ang mga ugali ni Maria? Uso pa ba ang ugali na magpapaubaya? Sa inyo, uso pa ba ang ugali ni Maria? Walang sagot? Uso pa ba ang serbisyo na walang hinahangad na kapalit? Diyan, uso pa ba? Kung magkaganon, kung uso pa ito, si Maria, ang ating modelo, si Maria, kaparte sa ating Pasko. Siya ang daan ng ating Panginoong Hesus, na siya ang dahilan, siya ang nagiging ina ng ating Mesiya, Emmanuel. Salamat, may Pasko.